Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na naglalaan ng aking panahon at kaalaman sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking mga taon ng panggagamot, isa sa mga karaniwang daing na aking naririnig ay ang tungkol sa pananakit at pamamaga ng mga binti na kadalasan ay sintomas ng varicose veins. Ngunit alam nyo ba na ang solusyon ay maaaring nagsisimula mismo sa ating mga kusina? Halina't samahan ninyo ako sa isang mahalagang talakayan. Ating aalamin at babantayan ang 7 pagkain na maaaring maging sanhi ng varicose veins at venous insufficiency. Hindi nyo marahil namamalayan, ngunit ang inyong diyeta ay maaaring unti-unting nakakasama sa kalusugan ng inyong mga ugat. Habang kayo ay masayang kumakain ng ilang pagkain, ang inyong katawan naman ay lihim na nakikipagbuno sa problemang idinudulot nito sa inyong sirkulasyon. Nakakaramdam ba kayo ng kabigatan sa mga binti o napapansin ang pamamaga at pag-umbok ng mga ugat sa pagtatapos ng araw? Iyan ay maaaring sanhi ng venous insufficiency, isang kondisyon na mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo at direktang may kaugnayan sa inyong mga kinakain. Ang pinaka-nakababahala ay ang mga pagkaing pinakamasama para sa kalusugan ng ugat ay siya ring pinakamadalas nating kinokonsumo. Sa ating pag-uusap ngayon, matututunan ninyo ang tungkol sa 7 pagkain na walang kamalay-malay na nagpapabigat sa inyong venous system at nagdudulot ng varicose veins. Sa pagtatapos nito, mauunawaan ninyo kung bakit ang pagbabago sa mga nakasanayang ito ay isa sa pinakamagandang bagay na maaari ninyong gawin para sa inyong kalusugan. At ang magandang balita, mayroong mga praktikal na mungkahi para palitan ang mga kontrabidang ito ng mas malusog na mga alternatibo. Interesado ba kayong malaman kung ano-ano ang mga pagkaing ito at kung paano ito direktang nakakaapekto sa inyong kalusugan? Kung gayon, ipagpatuloy ninyo ang pakikinig dahil ang inyong mga binti ay nararapat sa ginhawang iyon at ang inyong katawan ay karapat-dapat sa atensyong ito. Kabanata 7. Mga pritong at matatabang pagkain. Ang mga pagkaing pinirito o deep fried ay isa sa mga pinakamatinding kalaban para sa mga taong may mga issue sa sirkulasyon tulad ng varicose veins at venous insufficiency. Simple lang ang dahilan, ang mataas na antas ng saturated at trans fats sa ganitong uri ng pagkain ay nagiging hadlang sa maayos na daloy ng dugo. Ang mga taba na ito ay nagpapataas ng antas ng masamang kolesterol, LDL cholesterol, na nagiging sanhi ng paglapot at pagbagal ng dugo. Dahil dito, ang puso ay mas napipilitang magtrabaho ng husto at ang pagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa mga binti, pabalik sa puso-venous return, ay nagiging isang malaking hamon. Ang sitwasyong ito ay nagpapataas ng panganib ng pamamaga ng ugat at ang pagbuo ng varicose veins. Ang madalas na pagkonsumo ng mga pritong pagkain ay nagpapakain din sa proseso ng pamamaga inflammation sa inyong katawan. Ang talamak na pamamaga ay nagpapahina sa istruktura ng mga ugat na nagiging sanhi upang mawala ang kanilang pagkaelastiko at mas malamang na lumapad o mag-dilate. Ang paglapad na ito
ay nagreresulta sa patuloy na pananakit at mga kapansin-pansing abnormalidad sa balat. Bukod pa rito, ang labis na taba ay nakakasira sa pagiging epektibo ng mga venous valve, ang maliliit na pinto sa loob ng ating mga ugat na pumipigil sa pag-atras ng dugo, blood reflux. Kapag ang dugo ay naipon sa mga binti dahil sa depektibong balbula, nagdudulot ito ng pamamaga at matinding discomfort. Ang isa pang issue ay ang katotohanan na ang mga pritong pagkain ay madalas na inihahanda gamit ang mga paulit-ulit na ginamit na mantika na naglalaman ng mga nakalalasong sangkap. Ang mga sangkap na ito ay maaaring makapinsala sa vascular endothelium, ang manipis na layer na bumabalot sa loob ng mga daluyan ng dugo at lalo pang nagpapalala ng pamamaga. Kapag ang layer na ito ay humina, tumataas ang panganib ng thrombosis, pamumuo ng dugo at iba pang mga problema sa sirkulasyon. Ang lahat ng ito ay nagpapakita kung paano ang isang simpleng pattern ng pagkain ay maaaring magkaroon ng komplikado at mapaminsalang epekto. Bagamat ang pagkain ng French fries o isang pritong empanada ay maaaring tila hindi nakakapinsala, ang mga epekto ay naiipon sa paglipas ng panahon. Naisip nyo na ba kung gaano kadalas kayo kumakain ng mga pritong pagkain sa loob ng isang linggo? Maaaring magulat kayo na malaman na maraming pagkain na tila magaan tulad ng mga party snacks o nuggets ay aktwal na nabibilang sa kategoryang ito. Bukod pa rito, kahit na ang katamtamang labis na pagkonsumo araw-araw ay nagpapakain sa isang masamang siklo ng mahinang sirkulasyon at patuloy na pamamaga. Ang isang mahalagang hakbang sa pagbabawas ng mga sintomas ng varicose veins at pagpigil sa paglala nito ay ang pagbabawas sa mga pritong pagkain. Sa kalusugan ng ugat, ang maliliit na pagsasaayos ay may malaking epekto. Sa kabutihang palad, merong masasarap at malusog na mga pamalit. Sa halip na magprito, subukang i-bake, i-grill o i-steam ang inyong pagkain. Ang mga pamamaraang ito ay nagpapababa ng pagkonsumo ng saturated fat habang mas napapanatili ang mga sustansya ng mga sangkap. Ang isa pang payo ay ang paggamit ng olive oil o coconut oil sa halip na mga refined na mantika kapag naghahanda ng mga mainit na pagkain. Ito ay nagtataguyod ng mas tuloy-tuloy na sirkulasyon at tumutulong na mapanatili ang balanse ng inyong katawan. Ang paggawa ng maalalahanin na mga pagpapalit sa pagluluto ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang alagaan ang inyong mga ugat. Kabanata 6. Sobra-sobrang asin. Ang pagkonsumo ng labis na asin ay isa sa mga pangunahing banta sa kalusugan ng sirkulasyon. Kapag merong labis na asin o sodium sa katawan, sinisikap ng katawan na mag-ipon ng likido fluid retention upang subukang balansehin ang konsentrasyong ito. Ang pag-iipon na ito ay nagaganap lalo na sa mga binti at bukong-bukong kung saan ang sirkulasyon ay likas na mas mahirap. Ang pamamaga na ito na tinatawag na edema ay naglalagay ng pressure sa mga ugat na pumipigil sa dugo na dumaloy pabalik sa puso. Sa paglipas ng panahon, ang presyo na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira ng hugis ng mga ugat na nagreresulta sa varicose veins. Ang fluid retention na dulot ng labis na asin
ay nakakasira rin sa paggana ng mga venous valve. Ang mga balbulang ito ay nagsisilbing maliliit na pinto na pumipigil sa dugo na bumalik sa mga paa. Gayunpaman, kapag ang pamamaga ay nagpapatuloy, sila ay nagiging hindi gaanong epektibo at pinahihintulutan ang pag-atras ng dugo, blood reflux. Ang resulta ay mga ugat na lumalapad, nangingitim at nagdudulot ng pananakit. Dagdag pa rito, ang labis na sodium ay nagpapalala sa problema sa pamamagitan ng pagpapataas ng presyon ng dugo. Alam nyo ba na ang karamihan sa asin na ating nakokonsumo ay nagmumula sa mga processed foods? Ang tinapay, cold cuts, chichirya, at kahit na mga handa ng sarsa ay naglalaman ng malaking antas ng sodium na hindi kaagad halata. Sa makatuwid, kahit na hindi kayo gumagamit ng salt shaker ng labis, maaari pa rin kayong kumukonsumo ng sobrang asin. Ito ay may direkta at patuloy na epekto sa sirkulasyon. Habang sinusubukan ng katawan na makabawi, ang inyong mga ugat ang nagdurusa. Ang pagbabawas ng pagkonsumo ng asin ay nangangailangan ng maingat na pagbabasa ng mga label ng pagkain at paggawa ng matalinong mga desisyon upang mapanatili ang lasa nang hindi isinasakripisyo ang kalusugan ng ugat. Gumamit ng mga natural na pampalasa tulad ng bawang, lemon at mga herbs. Ang pag-iwas sa ugali na agad na mag-asin ng pagkain bago pa man ito tikman ay isa pang mahalagang salik. Sa kabila ng tila hindi nakakapinsalang gawin na ito, ang popular na kasanayang ito ay nagdaragdag ng hindi kinakailangang sodium. Maaari kayong magsama ng mga pagkain na tumutulong sa pag-alis ng naipong sodium bilang karagdagan sa paglilimita sa inyong paggamit ng asin. Ang mga prutas na mayaman sa potassium tulad ng saging at abokado ay tumutulong sa katawan na balansehin ang mga antas ng sodium at bawasan ang fluid retention. Ang pag-inom ng maraming tubig ay mahalaga rin upang mapanatili ang sirkulasyon at linisin ang sistema. Ang hydration ay nagpapataas ng pagkaelastiko ng mga daluyan ng dugo at nagbabawas ng edema. Ang inyong venous system ay makakaramdam ng ginhawa at ang inyong mga binti ay magmumukhang mas maayos. Kabanata 5, Pinong asukal, refined sugar. Ang pinong asukal ay isang tahimik na banta sa kalusugan ng ating mga ugat. Ito ay matatagpuan sa maraming pang-araw-araw na produkto mula sa mga soft drinks hanggang sa mga pastry at maging sa mga pagkaing inaakala nating malusog. Ang labis na pagkonsumo nito ay nagre-resulta sa mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo, blood sugar spikes na unti-unting nakakasira sa mga daluyan ng dugo. Ang pamamaga, inflammation, na dulot ng patuloy na pagbabagong ito sa mga antas ng asukal sa dugo ay nagpapahina sa mga pader ng ugat. Dahil dito, ang mga ugat ay nawawalan ng kanilang pagkaelastiko at mas malamang na lumapad. Ang resulta, mas kapansin-pansin at masakit na varicose veins. Bukod pa rito, ang asukal ay nagdudulot ng pagtaas ng timbang na lalong nagpapalala sa venous insufficiency. Habang tumataas ang timbang ng katawan, tumataas din ang presyon sa mga ugat sa mga binti. Ang venous return system ay sobrang nabibigatan
na ginagawang mas mahirap na ibalik ang dugo sa puso. Bilang karagdagan, ang labis na taba sa tiyan ay nagpapataas ng panganib ng systemic inflammation at nakakagambala sa sirkulasyon. Sa makatuwid, ang asukal ay nag-aambag sa isang mapanganib na siklo ng pamamaga, pagtaas ng timbang at mahinang sirkulasyon. Nagtataka ba kayo kung bakit maraming tao ang nakakaramdam ng pagod sa mga binti pagkatapos kumain ng maraming matatamis? Ang dahilan ay ang pamamaga na dulot ng asukal na nakakasira sa mga daluyan ng dugo at mga tissue sa buong katawan. Habang bumabagal ang daloy ng dugo, ang mga binti ay nagsisimulang makaramdam ng kabigatan, pananakit at pamamaga. Ang mga varicose veins ay nagiging mas kapansin-pansin at ang sakit ay lumalala. Ang paglilimita sa pagkonsumo ng asukal ay sa makatuwid ay mahalaga upang mapanatili ang kalusugan ng inyong mga ugat. Mahalagang tandaan na maraming processed foods ang naglalaman ng pinong asukal. Ang mga cake, pastry, sarsa, cereal at kahit na ang mga inaakalang healthy na yogurt ay maaaring maglaman ng maraming asukal. Ang pagbabasa ng mga label ay nangangailangan ng mas mahusay na mga desisyon. Ang paghahanap ng natural at balancing mga mapagkukunan tulad ng sariwang prutas at malusog na mga pampatamis ay isang mas mahusay na paraan upang maiwasan ang asukal nang hindi nawawala ang matamis na sensasyon. Sa ganitong paraan, ang kasiyahan ay nananatili sa hapagkainan at ang kalusugan ng ugat ay napapanatili. Ang mga simpleng pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa maliliit na halaga, gumamit ng brown sugar dates o natural na pulot pukyutan bilang kapalit ng pinong asukal. Dagdagan ang inyong pagkonsumo ng mga prutas na mayaman sa fiber na tumutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at nagpapabuti ng panunaw. Ang isang balanseng dieta ay umiiwas din sa pag-iipon ng taba sa tiyan na maaaring maglagay ng presyon sa mga ugat. Sa paglipas ng panahon, ang kapaki-pakinabang na epekto sa sirkulasyon ay magiging kapansin-pansin. Ang pagpapanatili ng isang malusog na dayeta ay katulad ng pagpapanatili ng malusog na mga binti. Kabanata 4. Soda. Ang mga soda o soft drinks ay tunay na mamamatay tao para sa sirkulasyon ng dugo dahil sa kanilang mapanganib na kombinasyon ng asukal, sodium at mga kemikal na additives. Habang ang sodium ay nagdudulot ng fluid retention, ang mataas na nilalaman ng asukal ay nagdudulot ng iritasyon sa mga daluyan ng dugo. Ang pinaghalong ito ay sumisira sa venous return sa pamamagitan ng pagpapataas ng dami ng dugo, blood volume at presyon sa mga ugat. Ang resulta ay kabigatan, namamagang mga binti at lumalalang varicose veins. Ito ay lalo pang lumalala sa patuloy na paggamit. Ang sangaw. Ang isang lata lamang ng soda bawat araw ay maaaring magkaroon ng mapaminsalang kahihinatnan na hindi namamalayan ng maraming tao. Ang mga inuming ito ay nag-aalis ng mas malusog na mga pagpipilian sa inyong dieta bilang karagdagan sa paggawa sa inyong panlasa na gumon sa mga artipisyal na lasa. Bukod pa rito, ang labis na gas ay nagreresulta sa paglaki ng tiyan, bloating na humahadlang sa sirkulasyon
at nagpapalala sa lymphatic outflow. Dahil dito, ang dugo ay naiipon sa mga dulo ng katawan na ginagawa silang mas hindi komportable. Ang varicose veins ay nabubuo at lumalala bilang resulta ng patuloy na sobrang bigat na ito. Kahit na ang mga sugar-free diet soda ay hindi magandang pamalit, naglalaman ang mga ito ng mga artipisyal na pampatamis na maaaring makagambala sa gut microbiome at makaapekto sa metabolismo. Bukod pa rito, ang isang hindi balansing tiyan ay nakakasira sa buong sistema ng sirkulasyon sa pamamagitan ng pagdudulot ng tahimik na pamamaga. Sa makatuwid, ang mga inuming ito ay mapanganib pa rin kahit walang calories. Para sa mas magaan na pakiramdam sa mga binti, magandang ideya na lumipat mula sa soda patungo sa natural na iced tea o tubig na may limon. Nagtataka ba kayo kung bakit ang pag-inom ng soda ay nagpapabigat sa inyong mga binti? Ito ay nangyayari bilang resulta ng fluid retention at pinabagal na sirkulasyon. Ang sodium sa mga inuming ito ay ginagawang mas mahirap na alisin ang naipong tubig na nagre-resulta sa edema. Ang mga ugat ay naiipit ng retensyon na ito na nagiging sanhi ng kanilang paglapad at pananakit. Isa sa pinakamadaling paraan upang mabawasan ang edema at mapabuti ang hitsura ng mga binti ay ang pag-iwas sa ganitong uri ng inumin. Ang lapot ng dugo blood viscosity ay lubos na naaapektuhan ng isang dieta na mataas sa soda at mababa sa masusustansyang likido. Ang puso ay kailangang magtrabaho ng mas mabigat upang mag-pump ng mas makapal na dugo dahil ito ay mas mahirap dumaloy. Ang venous system ay pinahihina ng karagdagang pagsisikap na ito na nakompromiso ang kalusugan ng mga balbula ng ugat. Ito ay nagtataguyod ng pag-unlad ng talamak na venous insufficiency sa paglipas ng panahon. Ang mas mataas na pagkonsumo ng tubig at natural na mga juice ay nagtataguyod ng mas mahusay na sirkulasyon at pagnipis ng dugo. Kabanata 3, Mga inuming may alkohol. Ang mga inuming may alkohol ay may direktang epekto sa sistema ng sirkulasyon, partikular sa mga ugat sa mga binti. Nagdudulot sila ng labis na paglapad ng mga daluyan ng dugo vasodilation kapag iniinom. Bagamat tila hindi ito nakakapinsala, ang paglapad na ito ay unti-unting nakakasira sa mga pader ng ugat. Ito ay nakakasira sa kakayahan ng mga venous valve na pigilan ang pag-atras ng dugo. Ang resulta ay blood reflux at lumalalang varicose veins. Bukod pa rito, ang alcohol ay nagde-dehydrate sa katawan at ginagawang mas mahirap alisin ang mga lason. Dahil ang dugo ay lumalapot at bumabagal, naglalagay ito ng labis na pilay sa atay at hindi direktang nakakaapekto sa sirkulasyon. Dagdag pa rito, ang mga inuming may alkohol, lalo na ang mga cocktail at spirits, ay puno ng mga kemikal at asukal. Ang mga elementong ito ay nagpapataas ng panganib ng kapansanan sa sirkulasyon at nagdudulot ng pamamaga sa katawan. Sa makatuwid, ang mga kahihinatnan ay mas malawak kaysa sa simpleng pagkalasing. Alam nyo ba na ang talamak na venous insufficiency ay mas karaniwan sa mga taong madalas uminom ng alkohol? Ang alkohol ay nakakasira sa integridad ng mga ugat sa pamamagitan ng direktang epekto sa endothelial function.
Ang posibilidad na magkaroon ng masakit na varicose veins ay tumataas sa antas ng kompromiso sa istrukturang ito. Ang mga epekto ay maaaring maipon sa paglipas ng panahon kahit na ang paggamit ay hindi madalas. Ito ay nakakaapekto sa parehong kalalakihan at kababaihan. Ang isa pang nakababahalang aspeto ay ang katotohanan na binabago ng alkohol ang balanse ng hormonal at nakakaapekto sa fluid retention. Ito ay partikular na mapanganib para sa mga taong mayroon na ng edema sa binti. Ang presyon sa ugat mula sa naipong likido ay nagpapalala ng pagod, sakit at discomfort. Ang masamang dieta kasama ng pag-inom ay lalong nagpapalala sa problema. Ang mga salik na ito ay nagtutulungan upang lumikha ng perpektong kapaligiran para sa pag-unlad ng varicose veins. Sa kabutihang palad, mayroong mas ligtas na mga alternatibo. Makatuwirang lumipat mula sa alkohol patungo sa mga functional na inumin tulad ng kombucha, mga flavored water o mga digestive tea. Ang mga inuming ito ay nakakatulong na mabawasan ang pamamaga at tumulong sa panunaw bilang karagdagan sa pagiging nakakapresko. Nagpapabuti rin sila ng pagsipsip ng sustansya sa pamamagitan ng pagtataguyod ng balanse ng intestinal flora. Ang inyong sirkulasyon ay bumubuti at ang inyong katawan ay mas mabilis na gumagaling. Kabanata 2, puting harina. Ang mga produktong gawa sa puting harina, white flour, ay kabilang sa mga pinakakaraniwang kinokonsumo sa pang-araw-araw na batayan, lalo na sa mga tinapay, pasta at cake. Ngunit sa kabila ng kanilang kaginhawahan, mapanganib sila sa kalusugan ng sirkulasyon. Dahil sa kanilang mataas na antas ng pagkapino, ang mga harinang ito ay mabilis na nagiging glucose sa dugo. Ang systemic inflammation na dulot ng biglaang pagtaas ng asukal na ito ay agad na nakakaapekto sa mga ugat. Ang mga namamagang ugat ay mas madaling masira ang hugis at maging hindi gaanong epektibo. Ang mga pagkaing nakabatay sa puting harina ay kulang din sa sustansya. Kulang sila sa mga bitamina, mineral at fiber na nagpapahirap sa panunaw at kalusugan ng bituka. Kapag humina ang bituka, maaari nitong hadlangan ang pagsipsip ng mga sustansya na mahalaga para sa sirkulasyon. Ang mga ugat ay nawawalan ng suporta, bilang resulta na ginagawa silang mas madaling maapektuhan ng presyon ng dugo. Ito ay nagpapadali sa paglitaw ng varicose veins. Napansin nyo na ba kung paano kayo nakakaramdam ng mas paglaki ng tiyan, bloated at pagod pagkatapos kumain ng maraming puting pasta? Ito ay nangyayari dahil ang mga pagkaing ito ay nagpapataas ng mga antas ng asukal sa dugo at nagdudulot ng fluid retention. Ang lapot ng dugo ay direktang naaapektuhan ng mga elementong ito na ginagawang mas mahirap para sa dugo na bumalik sa puso. Ang tumaas na pilay sa venous system ay nagdudulot ng sobrang bigat sa mga balbula na nagpapalala ng venous insufficiency at ang mga sintomas ay mabilis na lumalabas. Ang isa pang dehado ng puting harina ay ang pagtataguyod nito ng pagtaas ng timbang sa paligid ng tiyan. Ang pag-iipon ng taba sa paligid ng tiyan ay nakakasira sa sirkulasyon sa mga binti sa pamamagitan ng pag-ipit sa mga daluyan ng dugo. Ito ay nagpapataas ng panganib ng mga problema tulad ng venous thrombosis
at nagpapalala sa mga sintomas ng varicose veins. Hanggat ang mga produktong ito ay kinokonsumo, ang negatibong siklo ay lumalala. Dapat itong palitan ng mas malusog na mga opsyon. Sa kabutihang palad, mayroong mas malusog at mas circulatory friendly na mga pamalit. Ang mga whole grain flour, oat flour, almond flour, o chickpea flour ay mahusay na mga alternatibo. Nagbibigay sila ng mga fiber na sumusuporta sa kalusugan ng panunaw at tumutulong na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo. Ito ay nagpapabuti ng venous return at nagbabawas ng pamamaga. Ang isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng kalusugan ng ugat ay ang pagsasama ng mga sustansyang ito sa pang-araw-araw na pagkain. Kabanata 1, Fast Food at mga prosesong pagkain. Ang fast food at mga ultra-processed na pagkain ay dalawa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng ugat at sirkulasyon. Ang mga produktong ito na mataas sa sodium trans fats at preservatives ay nagdudulot ng panloob na pamamaga. Ang patuloy na pamamaga ay ginagawang mas marupok ang mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng pagpapahina sa kanilang integridad. Ito ay nagpapalala sa mga kaso ng venous insufficiency at nagpapadali sa pag-unlad ng varicose veins. Ang epekto ay malalim at mabilis. Ang ganitong uri ng pagkain ay madalas na makikita sa mga merienda tulad ng chips, hotdog, frozen pizza at hamburger. Mababa ang mga ito sa sustansya at mataas sa empty calories na nagtataguyod ng pagtaas ng timbang. Ang labis na timbang naman ay naglalagay ng presyon sa mga ibabang bahagi ng katawan na ginagawang mas mahirap para sa dugo na bumalik. Ito ay humahantong sa pag-iipon sa mga binti na nagre-resulta sa paglapad at pamamaga ng ugat. Bukod pa rito, ang panganib ay tumataas kasabay ng dalas ng pagkonsumo. Nagtataka ba kayo kung bakit ang pagkain ng fast food ay nagpaparamdam sa inyo ng pagod at bigat sa mga binti? Ito ay dahil ang pag-handle ng napakaraming artipisyal na sangkap ay nangangailangan ng mas maraming enerhiya mula sa inyong katawan. Ang dugo ay mas mabagal na gumagalaw at ang mga proseso ng pamamaga ay lumalala. Ang labis na ito ay pumipigil sa mga venous tissue na maayos na mag-regenerate. Ang varicose veins ay di magtatagal ay mas lilitaw at ang mga sintomas ay lumalala. Ang mga chemical na additives at preservatives sa mga pagkain ito ay may epekto rin sa gut bacteria. Ang mas maraming pamamaga ay resulta ng isang hindi balanseng tiyan na nakakaapekto sa buong sistema ng sirkulasyon. Bukod pa rito, ang mga solusyong ito ay hindi naglalaman ng mga natural na antioxidant na mahalaga para sa pagprotekta sa mga pader ng ugat. Ito ay nagpapataas ng pagiging madaling kapitan ng katawan sa mga problema sa sirkulasyon at pinsala sa ugat. Sa madaling salita, bawat pagkain ay naglalaman ng isang konsentradong kombinasyon ng panganib. Ang paggawa ng mga lutong bahay na pagkain sa halip na fast food ay isang epektibong diskarte sa pag-iwas. Ang buo natural at sariwang sangkap ay nagbibigay sa venous system ng nutrisyon na kailangan nito upang gumana ng maayos. Iwasan ang mga frozen na pagkain, instant na sopas at cold cuts upang mapataas ang daloy ng dugo at mabawasan ang edema. Makakaranas kayo ng mas mataas na enerhiya
nabawasang sakit, at mas magaan na mga binti sa paglipas ng panahon. Ang pagkakaiba ay mararamdaman ng inyong katawan. Ang varicose veins ay hindi isang random na pangyayari. Sila ay direktang resulta ng hindi malusog na mga pattern ng pagkain. Ang pagbabawas o pag-aalis ng fast food ay isang matalino at mahalagang desisyon. Bawat malusog na desisyon na inyong ginagawa ay nakikinabang sa inyong circulatory system. At ngayon, dahil ang mga desisyong ito ay nagsasangkot din ng pagkain ng mga malusog na pagkain bilang karagdagan sa pag-iwas sa mga hindi malusog, ibabahagi ko sa inyo ang 7 pagkain na lumalaban sa venous insufficiency. Ikapito, lilac na ubas na may balat at buto. Ang mga lilac o purple na ubas ay isang tunay na kakampi sa kalusugan ng ugat, lalo na kapag kinain kasama ang balat at buto. Puno ng flavonoids at resveratrol, ang mga compound na ito ay agad na nagpapatibay at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. Ang resveratrol ay isang malakas na antioxidant na lumalaban sa mga free radical at nagpapabagal sa pagsisimula ng pagtanda ng ugat. Sa pamamagitan ng pagtoning sa mga ugat, pinapataas ng flavonoids ang kanilang paglaban sa presyon ng dugo. Ito ay nagpapababa ng posibilidad ng venous dilatation. Para sa mga taong may venous insufficiency, ang mga kemikal na ito sa ubas ay partikular na mahalaga dahil meron silang mga katangiang anti-inflammatory. Ang pagiging marupok ng ugat at varicose veins ay sanhi ng talamak na pamamaga. Ang mga sustansya ng ubas ay sumusuporta sa regeneration at nagpapanatili ng integridad ng vascular wall sa pamamagitan ng pagpigil sa prosesong ito. Ang sakit sa binti ay nababawasan, ang pamamaga ay bumababa, at ang sirkulasyon ay bumubuti. Ang tuloy-tuloy na paggamit ay maaaring magkaroon ng kapansin-pansing epekto. Bukod pa rito, ginagawang mas manipis at mas madaling gumalaw ng mga lilac na ubas ang dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo. Ito ay nagbabawas ng pagkakataon ng pamumuo ng dugo at ng pagsisikap na kinakailangan para sa venous return. Ang benepisyong ito ay mahalaga para sa mga taong nakikipagdeal na sa mabibigat na binti at kapansin-pansing varicose veins. Ang isa pang benepisyo na nauugnay sa pagkonsumo ng prutas na ito ay ang pag-iwas sa thrombosis. Ang araw-araw na maliliit na serving ay sapat na upang makuha ang mga benepisyong ito. Alam nyo ba na ang mga buto ng ubas ay kasing halaga ng balat? Naglalaman sila ng proanthocyanidins na mga sangkap na lalo pang nagpapataas ng vascular resistance. Sa makatuwid, kainin ang buong prutas upang tamasahin ang lahat ng benepisyo nito. Ang mga natural na juice mula sa dinurog na buto ay isa ring kamangha-manghang pagpipilian. Iwasan ang mga komersyal na juice dahil malamang na nawala na ang karamihan sa mga mahahalagang sangkap na ito. Ang pinakamahusay na pagpipilian ay palaging ang buong prutas. Ika-6, mga prutas na citrus tulad ng dalandan at limon. Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan at limon ay mataas sa hesperidin at vitamin C na parehong lubos na nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo. Ang vitamin C ay direktang tumutulong sa collagen na kinakailangan para sa integridad ng mga pader ng daluyan. Ang hesperidin ay isang flavonoid na nagpapababa
ng pamamaga at nagpapatibay sa mga ugat. Dahil ang mga fiber at kapaki-pakinabang na sangkap ay nakakonsentra sa sapal pulp, ang pagkain ng mga prutas na ito ay nagpapataas ng kanilang mga epekto. Bilang resulta, ang dugo ay nagiging mas tuloy-tuloy at mas maliit ang posibilidad na mamuo na nagpapabuti sa venous return. Bilang karagdagan sa pagpapanatili ng mga ugat, ang limon at dalandan ay nagpapalakas din sa kanila. Para sa mga taong may varicose veins o nakakaramdam ng kabigatan sa kanilang mga binti, ito ay mahalaga. Bukod pa rito, pinapabuti ng hesperidin ang paggana ng mga kapilary na siyang pinakamaliit na daluyan ng dugo. Ito ay nagbabawas ng tendensya para sa pamamaga at pagtagas ng likido sa mga tissue, mas kaunting edema at mas mataas na pang-araw-araw na ginhawa ang mga resulta. Ang pagkonsumo ng mga prutas na ito na may sapal ay nagbibigay sa iyo ng mga soluble fiber na tumutulong sa panunaw at regulasyon ng asukal sa dugo. Ito ay mahalaga dahil ang matatag na mga antas ng asukal sa dugo ay nagbabawas ng pamamaga. Bukod pa rito, pinapanatili ng fiber ang kalusugan ng bituka na nagpapabuti sa sirkulasyon sa pangkalahatan. Ang buong prutas ay may mas malaking epekto kaysa sa isang baso ng juice. Ang mga juice ay nawawalan ng fiber at nagiging puro asukal, lalo na ang mga sinala o pasteurized. Ang sariwang prutas na may sapal ay pinakamahusay na kinakain sa mga salad o bilang isang natural na panghimagas. Maaaring idagdag ang maliliit na halaga ng kinayod na balat sa mga pagkain at nagbibigay ng karagdagang flavonoids. Pagdating sa pag-ani ng mga gantimpala, ang maliliit na pagsasaayos ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Ikalima, broccoli sa mga tuntunin ng kalusugan ng puso at ugat. Ang broccoli ay isa sa mga pinakakumpletong gulay. Puno ng anti-inflammatory na vitamin K at mga antioxidant. Nakakatulong ito na patibayin ang mga daluyan ng dugo at maiwasan ang pamumuo ng dugo. Bilang karagdagan sa pagiging kinakailangan para sa tamang pamumuo, coagulation, ang vitamin K ay mahalaga rin para sa pagpapanatili ng pagka-flexible ng ugat. Pinipigilan ng mga antioxidant ang pinsala mula sa free radical na siyang sanhi ng paghina ng ugat. Dahil sa kombinasyong ito, tunay na pinoprotektahan ng broccoli ang inyong mga binti. Pinapadali ng broccoli ang venous return sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sirkulasyon at pagpapatibay ng mga daluyan. Nangyayari ito dahil sinusuportahan nito ang kalusugan ng endothelium, ang panloob na layer ng daluyan na namamahala sa pagkontrol ng daloy ng dugo. Mas epektibong mga ugat at mas mababang panganib ng pamamaga ang nauugnay sa malusog na endothelium. Mas kaunting discomfort sa mga binti, pananakit at pamamaga ang resulta. Isang tunay na ginhawa mula sa kalikasan. Ang isa pang bentahe ng broccoli ay ang fiber at sulforapine concentration nito, isang sangkap na may malakas na katangiang detoxifying. Ang mga sustansyang ito ay tumutulong sa katawan na alisin ang mga lason na nagdudulot ng pamamaga ng tissue at nakakasira sa daloy ng dugo. Ang pilay sa ugat ay nababawasan kapag mas kaunti ang lason sa katawan. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng dugo
at nagbabawas sa mga sintomas ng venous insufficiency. Mahalagang maunawaan na ang mga benepisyo ng broccoli ay nag-iiba depende sa kung paano ito inihahanda. Ang ilang sustansya ay maaaring masira sa sobrang pagluluto. Pinakamahusay itong kainin na bahagyang ginisa sa uted, bahagyang niluto o kahit nahilaw sa mga salad. Ika-4, blueberries. Ang blueberries ay kabilang sa mga pagkaing may pinakamataas na natural na antioxidants. Ang maliliit na prutas na ito ay mayaman sa anthocyanins na mga compound na nagpapataas ng pagka-flexible ng ugat at nagpapatibay sa mga daluyan ng dugo. Nagre-resulta ito sa mas mataas na paglaban sa presyon ng dugo at mas mababang posibilidad ng varicose veins. Bukod pa rito, pinoprotektahan ng blueberries ang mga sel mula sa pagkasira na dulot ng pagtanda ng ugat, isang tunay na eliksir para sa dugo. Ang mga anthocyanin ng blueberries ay tumutulong din sa pagbabawas ng pangmatagalang pamamaga sa sistema ng sirkulasyon. Ang mga sintomas ng venous insufficiency ay nababawasan at ang daloy ng dugo ay bumubuti dahil sa anti-inflammatory action nito. Resulta mga binti na hindi gaanong namamaga, hindi gaanong masakit, at mas magaan sa pagtatapos ng araw. Ang regular na pagkain ng blueberries ay nauugnay sa pinabuting endothelial function ayon sa mga pag-aaral. Nangangahulugan ito na ang mga pader ng daluyan ay nananatiling mas sensitibo at flexible. Mas epektibong sirkulasyon ang resulta ng pinabuting venous tone. Ang panganib ng venous reflux ay nababawasan dahil ang dugo ay mas madaling bumabalik sa puso. Ang blueberries ay maaaring kainin na sariwa, frozen o tuyo, at maaari rin itong idagdag sa mga fruit salad, yogurt juice at smoothie. Ikatlo, siling labuyo, cayenne pepper sa maliliit na dosis. Ang siling labuyo ay isang malakas na kakampi sa sirkulasyon ng dugo. Sa kabila ng matapang nitong lasa, pinapataas nito ang pagiging epektibo ng venous system at nagpapataas ng daloy ng dugo. Ang pangunahing dahilan ay ang capsaicin, ang aktibong sangkap sa sili na nagtataguyod ng banayad na kapaki-pakinabang na vasodilation. Ang pagkilos na ito ay nagpapadali sa pagbabalik ng dugo sa puso sa pamamagitan ng pag-decongest sa mga ugat, lalo na sa mga binti. Ang capsaicin ay naglalaman ng mga katangiang anti-inflammatory na tumutulong sa mga pader ng daluyan. Dahil ang pamamaga ang pinag-uugatang sanhi ng varicose veins, ito ay mahalaga para sa mga mayroon nito. Napansin nyo na ba kung paano kayo nakakaramdam ng init pagkatapos kumain ng maanghang na pagkain? Iyon ay isang pahiwatig ng mas mahusay na peripheral circulation. Ang banayad at patuloy na stimulation na ito ay nagbabawas ng pagtigil ng sirkulasyon at nagpapatibay sa mga venous valve. Ang pagkonsumo ay dapat balanse at walang pagmamalabis. Ang isang maliit na halaga bawat araw ay maaaring magkaroon ng makabuluhang benepisyo. Maaari kayong magdagdag ng siling labuyo sa mga salad, sopas, inumin at pampalasa. Ang sikreto ay ang paggamit ng sili bilang isang pandagdag sa halip na pangunahing sangkap. Ikalawa, kamote sweet potatoes. Ang kamote ay isang napakakumpletong functional na pagkain at partikular na nakakatulong para sa mga taong may venous insufficiency. Mayaman sa potassium
binabawasan nito ang fluid retention sa pamamagitan ng pagbalanse sa sa mga antas ng sodium sa katawan. Ang pamamaga ng binti at presyon sa ugat ay nababawasan kapag mas kaunting likido ang naiimbak. Ang pagpapanatili ng balanseng ito ay mahalaga upang mapanatili ang mahusay at tuloy-tuloy na sirkulasyon. Bukod pa rito, ang kamote ay may alkalizing effect na nagpapababa ng pamamaga. Ang soluble fiber content nito na tumutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at panunaw ay isa pang bentahe upang maiwasan ang pamamaga na nakakasira sa mga pader ng ugat. Ang mga antas ng asukal sa dugo ay dapat panatilihing pare-pareho. Napansin nyo ba kung paano kayo pinapanatili ng ilang pagkain na busog ng mas matagal? Isa na diyan ang kamote. Nagbibigay ito ng enerhiya ng paunti-unti nang hindi biglang pinapataas ang inyong asukal sa dugo. Ito ay isang mahusay na kakampi para sa mga nais bawasan ang bigat sa kanilang mga binti sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang timbang. Maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan, kabilang ang pag-bake, pagpapakulo, pag-mash, at maging bilang basihan para sa mga malasa at matamis na pagkain. Unakale at iba pang madilim na madahong gulay. Ang kale kangkong malunggay at iba pang madilim na madahong gulay ay mahusay na tagapagtayo ng circulatory system. Ang mga gulay na ito na mayaman sa magnesium, vitamin C at bioflavonoids ay tumutulong na mabawasan ang pamamaga at palakasin ang mga ugat. Ang magnesium ay nagpapaluwag sa sirkulasyon sa pamamagitan ng direktang epekto sa pag-relax ng daluyan at pag-urong ng kalamnan. Ang bioflavonoids ay nagbabawas ng permeability ng kapilary, habang ang vitamin C ay nagpapatibay sa istruktura ng ugat. Ang lahat ng ito ay nag-aambag sa isang mas matatag at mahusay na venous system. Ang mga sustansyang ito ay nagpapabuti rin ng venous return at tumutulong na maiwasan ang pamumuo ng dugo. Sa madaling salita, pinapagaan nila ang pilay sa mga binti sa pamamagitan ng pagpapadali sa mas epektibong pagbabalik ng dugo sa puso. Mas kaunting pagod, kabigatan at edema ang mga resulta. Ang mga madilim na madahong gulay ay mahalaga para sa mga taong may varicose veins dahil sa kanilang malakas na katangiang anti-inflammatory. Maaari silang kainin sa iba't ibang paraan sa mga sopas, salad, ginisa at green juice. Ang madalas at iba't ibang pagkain ay nagpapahusay sa mga panggamot na epekto ng mga gulay na ito. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Bilang inyong doktor at kaibigan, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral. Ang ating kalusugan ay parang isang hardin. Ang bawat pagkain na ating pinipili ay isang buto na ating itinatanim. Kung tayo ay magtatanim ng mga naprosesong pagkain, asukal at labis na asin, aanihin natin ang mga damo ng pamamaga, pananakit at sakit. Ngunit kung pipiliin nating itanim ang mga buto ng sariwang prutas, gulay at buong pagkain, aanihin natin ang isang masaganang hardin ng kalakasan, sigla at mahabang buhay. Ang pag-aalaga sa inyong mga ugat ay hindi isang malaking sakripisyo. Ito ay isang serye ng maliliit at matalinong mga desisyon araw-araw. Huwag nating hintayin na lumala ang isang kondisyon bago tayo kumilos. Simulan natin ngayon. Ang bawat malusog na pagkain
ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Alin sa mga pagkaing ito ang pinakamahirap para sa inyo na iwasan? At alin sa mga malusog na pagkain ang handa ninyong subukan isama sa inyong dieta? Mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga payong pangkalusugan na idinisenyo para sa inyo. At huwag kalimutang ibahagi ang video na ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng kalusugan. Maraming salamat sa inyong oras.